right? Good evening, good afternoon, and good morning sa ating lahat, no? And most especially sa lahat po ng mga nakakapakinig nitong presentation na to. So, this time, before ako magsimula, so pakilala po muna ko, I'm Russell Bernardo from International Marketing Group. And we are here to teach you all about finances and of course, ano ba yung mga bagay na dapat nating mapagdaan, not just about investment, no? So, this time gusto namin kayong turuan na maging financially independent or financially secure po tayo. So, makinig po tayo mabuti at mas maganda makapag-take down notes tayo para alam natin yung step by step na kailangan nating gawin when it comes to our finances. Ano ba yung dapat nating buuin when it comes to our finances. So once again, I'm Russell Bernardo, and if you have any questions, andyan yung contact number ko and andyan yung FB ko, no? Russell Salonga Bernardo. Okay, so let's start. Puntang Amerika. Topic today or tonight. Right? So, ayan yung topic natin ngayon, no? Why investment is not enough to be financially independent. Some of us kasi, no, most especially do sa mga nakakapakinig po nito, most especially kasi sa atin, akala natin, if meron na tayong investment, okay na tayo. Secure na tayo. 'Di ba? Some of us, pag nakapagpundar na ng bahay at lupa or sinasabi nilang meron silang ari-arian or some of us naman meron daw silang mga negosyo, 'di ba? Or sometimes sinasabi natin okay na sa akin na meron naman akong investment. May investment na daw sila sa stock market, okay na daw sila, meron na daw silang investment sa gold. Sometimes, ganun yung nangyayari sa atin, di ba? May mga investment sa gold at iba't ibang investment pa na meron tayo. Pero, in reality, no, sa totoo lang po, hindi po pala tayo matatawag na financially secure, okay, or financially independent if investment lang ang meron ka. Kaya nga sabi ko, investment is not enough to be financially independent. So, tandaan po natin yan. So, bakit? Bakit po hindi dapat tayo mag-rely lang sa investment na meron tayo ngayon? Okay? Yan kasi yung nagiging problema sa ating mga Pilipino. Akala natin, pag may investment na tayo, akala natin, pagka may mga lupain na tayo, okay na. No, hindi na tayo pupundar or hindi na tayo dapat mag-create ng iba pang mga dapat nating i-create or i-build when it comes to our finances. Diba? So ano nga po ba yung mga dapat nating mapaghandaan para matawag tayo na financially secure? Okay? So ito yung tinatawag po nating solid financial foundation. So ano po bang ibig sabihin ng solid financial foundation? Ibig sabihin from the word solid, no, na kahit anong mangyari sa finances po natin is hindi po tayo mababangkap or hindi po tayo mawawalan. Okay? So, yun yung tinatawag nating solid financial foundation. Sa pagbubuo ng solid financial foundation po natin, we need to understand yung two important things. Okay? Number one is dapat mabuo natin ito lahat. Yung mula dun sa pinaka-ground hanggang sa pataas, kailangan mabuo natin. Yung 1, 2, 3, 4, and 5, yung mga blocks na yan, dapat mabuo natin yan. And pangalawa, dapat tama ang pagkakasunod-sunod ng pagbubuo natin ng solid financial foundation. So, paano ba natin siya tamang buuin? Okay? Number one,
nakalagay dyan, number 1 na dapat daw po nating buuin, magsimula tayo sa foundation or dun sa pinakailalim. Same goes lang din sa pag-build natin ng bahay. Okay? Sa pag-build natin ng bahay, di ba, tayo ay nag-build ng bahay mula sa pinaka-ground. Di ba? Wala naman pong tao na nag-build ng bahay ng bubong agad. Di ba? So, this time, same goes lang din sa ating pong solid financial foundation sa pagbubuo ng ating pong finances. Number 1, kailangan po natin buuin is healthcare. Okay? So, dito, hindi ko na siya masyadong i-elaborate. Pinakatandaan lang po natin, no? Ang healthcare, yan po yung number 1 or ang pagkakasakit, yan po yung number 1 na nakakapagpa-bankrupt sa atin. Just imagine kung wala kang healthcare, paano na yung medical expenses mo? Most especially, pag nagkakasakit ka na. Or lalo na kung wala na tayo sa trabaho natin. Diba? Or wala na tayong income. Question, saan ka kukuha? Sino yung sasalo sa mga medical expenses mo? Uulitin ko po, pagdating sa healthcare program, that is number 1 na dapat nating buuin. Kasi number 1 na nakakapagpa-bankrupt sa isang pamilya ay ang pagkakasakit. Kaya, we need to understand sa lahat po, most especially sa mga makakapanood nito, we need to understand na mag-build tayo or ma-create natin to, blocks na to, yung healthcare program natin. Okay? Number 2, protection. Okay? Ibig sabihin ng protection, ito yung life insurance coverage. Okay? So sa madaling salita, ang life insurance coverage po, ito po yung may iwan natin sa pamilya natin just in case may mangyari sa atin. Kung talagang mahal mo ang pamilya mo, kung talagang nagke-care ka para sa kanila at para sa future nila, papayag ka ba pag may nangyari sa inyo, sa sarili mo, papayag ka ba na yung pamilya mo is mag-struggle financially? Or hindi na nila alam kung saan sila kukuha ng pera para lang pampaaral nila, lalo na kung maliliit pa yung mga anak mo? Papayag ka ba na ganun yung maging situation nila pagdating ng panahon? If ever man na bigla tayong kuhain ni Lord. Ang life insurance, yan yung magpoprotekta, yan yung security mo, kumbaga sa isang bangko, yan yung security guard mo, para just in case wala ka na, maipagpapatuloy mo pa din yung mga pangarap mo para sa pamilya mo. Dahil napamanahan mo sila or naiwan mo sila ng life insurance coverage mo. Okay? So hopefully, naiintindihan natin kung gaano ka-importante ang life insurance. Some of us hindi po naiintindihan kung gaano ka-importante yung life insurance coverage na maiiwan natin sa pamilya natin. Some of us, laging sinasabi, yung life insurance is gastos lang. Pero in reality, ito po ang isa sa makakapagbigay ng malaking importansya, lalo na sa pamilya mo na maiiwan mo. Okay? And number 3 is manage debts. So, dito po kay IMG, kaya kami nandito is to give you information. And sa pagmamanage ng utang, meron niyang step-by-step process para hindi tayo, okay, para hindi po tayo malubog sa utang. Or else, paunti-unti po natin mabawas kakautang po natin hanggang sa maubos. Ang kagandahan, kaya nga po tayo nandito kay IMG, to manage our debts at turuan tayo na mawala yung mga utang natin.
Okay? At meron tayong mga workshop na pwede nyong atinan para at least matuto kayo paano ba talaga natin totally i-handle yung mga utang natin. Okay? And number 4, okay, very important na magkaroon tayo ng emergency fund. Okay? Sa buhay ng tao, napakarami pong emergency. Okay? So, kaya very important po sa atin na magkaroon tayo ng sarili nating emergency fund. Okay? So, yung emergency fund, it is 3 to 6 months of our salary. Okay? Kaya, very important na kahit papaano, nakakapag-provide tayo for our emergency fund. Okay? Pinaka-best example nito nung nagkaroon ng pandemic. Diba? Marami ang nawalan ng trabaho, diba? Marami ang nasa bahay lang at hindi nagkakaroon ng income. Question, diba? Kaya marami po sa atin, guys, marami po sa atin ang hindi nawala sa sakit but nawala naman dahil sa gutom. Diba? So, hindi ka nga nawala sa sakit, nawala ka naman dahil sa gutom. Kaya nung time na yon, saan tayo umaasa? Sa government natin. Diba? The main question is, nakakapaghanda ka na ba ngayon ng sarili mong emergency fund? Tanungin mo yung sarili mo. Diba? Kasi sabi ko nga kanina, investment is not enough. Diba? Kung wala kang emergency fund, possible yung investment mo, yan yung magastos mo. Diba? Yan yung kukuhain mo ng kukuhain para lang sa emergency fund mo. Later on, i-discuss natin yung lahat kung bakit investment is not enough. Okay? And lastly, sabi ko nga, kung mapapansin nyo, sa pag-build pa lang ng financial foundation, pinakalas yung investment. Diba? Pero some of us, sa lahat po ng naandito, ano yung unang-una nating na i-build? Investment. Diba? Investment yung unang-unang na i-build natin. Without knowing na hindi pa natin na-build yung healthcare program at yung life insurance coverage natin. And even wala pa din tayong emergency fund. Tapos ang dami pa nating utang. 'Di ba? Remember, guys, ang purpose ng investment ay para yan sa mga goals mo in life. Ano ba yung mga goals mo? Para sa business fund mo, para sa travel fund mo sana, 'di ba? Sabi ko nga kanina, para sa negosyo mo. O kaya naman for your dream house, dream car, 'di ba po? Just imagine, sa lahat po ng nandito, just imagine, investment lang ang meron ka. Eh what if bigla kang nagkasakit? Wala kang healthcare program. 'Di ba? Wala kang healthcare program. Bigla kang nagkasakit. Question, ano yung unang-una mong maiisip na kuhain? 'Di ba yung investment mo? Sometimes yung may mga gold dyan na sinasabi, ay may investment ako sa gold, may investment ako sa lupa. 'Di ba? Possible, yung mga pinagmamalaki nating gold, pinagmamalaki nating lupa, or pinagmamalaki nating mga sasakyan, or kung ano mang investment ang meron ka, pagdating ng panahon at nagkasakit ka, or sino man sa family mo ang magkasakit, possible yung investment na pinagmamalaki natin, maibenta mo yan sa pinakamurang halaga. Di ba po? Because wala kang napaghandaan para sa healthcare fund mo. In reality, sa totoo lang po, nangyari na din po yan sa family po namin, sa mga relatives po namin. 'Di ba? Imagine, halos magkasunod na nagkasakit yung tito namin before. At sabi nga, lahat ng mga ari-arian or yung mga sasakyan, yung mga motor, ganyan, halos lahat yun naibenta para lang pangpagamot nung tito namin. 'Di ba? Imagine hindi pa namin totally um,
belong dun sa family namin. Tito pa namin yun, di ba? So, I mean, sa loob ng family namin. Di ba? What if nangyari yon sa loob ng family namin? So, paano na yung finances namin? Hindi pa namin kilala nun si Ayon. Kaya guys, sa lahat po ng makakapakinig, very important na meron po kayong naipe-prepare para sa healthcare fund natin. Hindi po biro ang magkasakit dito sa Pilipinas. Hindi po pwede na wala kayong healthcare program dito sa Pilipinas. Sa ibang bansa nga po, honestly speaking, priority nila yung healthcare. Kaya kung mapapansin nyo, pag tayo nagkasakit sa ibang bansa, wala tayong binabayaran ni Cinco. Kasi priority nila ang healthcare. Diba? Dito pa kaya sa Pilipinas, gaano kamahal ang medical expenses na dapat meron tayo or na dapat meron kang pera para sa mga pang-medical expenses mo. Paano kung wala ka? Paano kung hindi ka nakapaghanda? Sino ang mamomroblema sa mga expenses mo? Sino ang mamomroblema para sa mga medical expenses mo? Hindi ka ba naaawa sa mga anak mo na possible sila yung sumalo sa mga expenses mo when it comes sa pagpapa-hospital mo? Diba? Imagine, pinag-aral natin sila. Imagine, um, nag, uh, nagsumikap tayo, pero in the end of the day, tayo din pala yung magpapahirap sa kanila dahil nagkakasakit na tayo. At wala tayong napaghandaan. Diba? At pinaka-worst thing pa dyan, guys, ito, kailangan nyo po itong maunawaan. Pinaka-worst thing, paano kung hindi ka tulungan ng mga anak mo? Nangyayari po yun sa mga kababayan nating Pilipino. Imagine, di ba? Tapos hindi ka pa naghanda, hindi ka nag-prepare. Anong mangyayari sa future mo? Right? So sana naiintindihan po natin yan at nauunawaan natin kung gaano ka-importante na meron tayong life insurance coverage. Diba? And another thing, no, very important, as soon as possible, guys, ito po, you need to understand, as soon as possible, kung kaya natin na makapagsimula para sa ating pong healthcare program at life insurance coverage, I suggest guys, simulan na natin habang kaya pa natin. Kasi mas mahirap pong mag-ipon pag naandun ka na sa borderline or nandun ka na sa point ng buhay mo na sa age 60 ka na or 50 to 60 years old ka na. Diba? So, napakahirap po sa point na yon. Diba? Pero, don't worry, sa mga nasa age 50 to 60, hindi po ibig sabihin nun, hindi na kayo pwedeng mag-prepare para sa healthcare program niyo. Honestly speaking, dapat kayo po yung unang-unang mag-prepare na habang may oras pa, habang may time pa. Kasi kayo na din po yung malapit dun sa borderline na 60 years old. Diba? So kaya sa lahat po ng naandito, sa lahat po ng makikinig, habang kaya pa natin, habang okay pa tayo, habang malusog pa tayo, we need to understand na makapag-prepare na tayo. Okay? So kaya nga nung last time lang, no, meron po akong isa sa mga family members din po namin. At tita ko naman po, 'di ba? Ang nakakalungkot lang po nagkaroon kasi ang pagkakasakit po naglalabasan 'yan pagka 61 and above ka na, no? Pero ang nakakalungkot, isa po sa tita ko, nag-retired siya, no? At ang nangyari is saka pa siya nagkasakit nung pagkatapos niyang mag-retire. 'Di ba? So nung pagkatapos pa nag-retire, saka pa siya nagkasakit. Ngayon ooperahan.
Alam niyo po kung magkano ang kailangan? 200,000 pesos. Di ba? Eh, wala ka ng income. Di ba? Saan ka kukuha ng ganun amount? Eh, retired ka na nga. Di ba? Kaya guys, very important yung time. Very important yung yung knowledge ngayon at the same time yung application natin. Kasi hindi habang buhay kaya mo. No? At sa lahat nga po, doon pa naglalabasan yung mga sakit natin. Pag nandun na tayo, malapit na tayo sa borderline. Kaya sana naiintindihan po natin. At again, kaya ko po ito dinidiscuss sa inyo kasi marami po sa atin ang hindi naniniwala na hindi sapat yung investment lang ang meron ka. Di ba? Ang dami pong matigas ng ang ulo na ayaw nilang mag-prepare for their healthcare fund, ayaw nilang mag-prepare for their life insurance coverage, di ba? Pero ito lang po ang masasabi ko para sa inyo. Once na hindi po tayo nag-prepare, ngayon pa lang, mas malaki po ang magiging gastusin natin sa hospital pag nagkakasakit na tayo. Kasi kung ang tinitingnan natin, kung magkano yung ilalabas nating pera every month, guys, remember, mas malaki ang magagastos mo sa ospital pag wala kang na-prepare ngayon pa lang. Kaya we need to understand at we need to ask ourselves, no? Kailangan natin tanungin yung sarili natin. Pagdating ba ng panahon, kakayanin ko yung mga medical expenses? Diba? Kakayanin ba ng pamilya ko na pag nawala ako, wala akong maiiwan sa kanila? Kasi wala akong life insurance coverage. No? So, yun yung itanong natin sa sarili natin. Diba? Kasi yun yung mga napaka-importanting bagay na dapat nating maunawaan. Kaya nga kung mapapansin nyo guys, number 1 at number 2, yung healthcare program natin at life insurance coverage na dapat meron tayo. Okay, sana sa lahat po ng naandito is naiintindihan natin at mauunawaan po natin. Sabi ko nga kanina, hindi po sapat na investment lang ang meron ka. Tandaan niyo po yung 3 major financial problem na dadaan sa buhay niyo. Sa lahat po ng naandito, sa lahat po ng makikinig nito, 3 po ang dapat nating mapaghandaan. Very important things na dapat nating paghandaan. Ito yung 3 major financial problem na pwedeng kaharapin ng pamilya mo or pwede mong kaharapin. Number 1, what if mawala tayo ng maaga or mamatay tayo ng maaga? Diba? So, wag naman po sana. Pero, hindi kasi natin alam. Hindi tayo aware kung kailan. Only si Lord lang ang nakakaalam kung kailan. Diba? Pero the main question is, paano kung nangyari nga? Paano kung nagkasakit nga tayo, nawala nga tayo? Diba? Nang hindi natin inaasahan. Question, yung mga anak mo na pinag-aaral mo, makakapag-aral pa kaya sila? Diba? Maitutuloy pa kaya nila yung mga yung nasimulan nila? Yung nasimulan mo para sa kanila? Naitanong mo na ba yan sa sarili mo? Kung kaya nila nang wala ka? Ikaw yung breadwinner. O kaya naman, yung asawa mo. Diba? Paano kung may nangyari sa inyo? Paano yung mga anak mo? Diba? Sa palagay mo, kaya-kaya nila nang sila na lang? Makakapagtrabaho kaya sila? Magiging okay kaya sila? Diba? Pag nasa langit na tayo, kaya mo kayang tingnan yung mga anak mo na wala kang naiwan kahit 5? Diba? So kaya guys, sa lahat po ng mga makikinig, kailangan nating maunawaan at maintindihan na hindi habang buhay kaya natin lahat.
Okay? And second, ito yung pangalawang major financial problem na pwedeng mangyari sa atin, sinasabi ko na kanina, pag nagkasakit tayo. Tandaan po natin, pag nagkasakit tayo, ito yung pinakamalaking gastos na mangyayari sa finances natin. Kagaya na lang po last time na nagkasakit ako. Sinugod tayo sa ospital, sinugod ako sa ospital, di ba? Sa saglit lang na nangyari sa akin, dinala sa ospital, almost 5,000 agad yung laboratories. Laboratories pa lang yun. Eh what if kung inadmit pa ako, di ba? So baka abutin ng 20,000 to 30,000 yung nagastos sa ospital. Kasi may kwarto, may mga doktor na mag-aasikaso sa'yo, may mga nurse, di ba? So, what if ganun yung nangyari? E di gagastos ka ng napakalaki. Buti na lang po, nakilala ko si IMG at nagkaroon ako ng sarili kong healthcare fund at nagkaroon ako ng sarili kong healthcare program na yun yung sumalo sa mga expenses ko sa ospital. Kaya ni piso, wala po akong binayaran. Diba? Eh what if tayo na hindi tayo nag-prepare? Ako, personally, paano kung hindi ako nag-prepare? Hindi ko nakilala si IMG. Hindi ako naturuan kung paano mag-prepare, kung paano dapat meron akong healthcare fund. Baka now, nag-struggle ako kung saan kami kukuha ng pera. Diba? Possible, yung sinusweldo natin, yun pa yung mapunta para sa mga medical expenses natin. Eh what if hindi ka makapagtrabaho dahil may sakit ka nga? Saan ka kukuha ng perang pampagamot? Sino yung tao na tutulong sa'yo? Diba? Sino yung mga taong tutulong sa'yo? Pamilya mo. Diba? So imagine yung hirap, yung pagod ng pamilya mo at the same time yung gastusin na pwede pang mangyari kung hindi ka magpe-prepare, kung wala kang na-prepare ngayon pala. Diba? So ganun kahirap once na hindi tayo naghahanda, hindi tayo knowledgeable, diba? Hindi tayo um, natuturuan kung paano yung tamang pagpe-prepare. Okay? Kaya again guys, you need to understand na pag nagkasakit tayo, dapat prepared tayo. Okay? Hindi ko sinasabi na gustuhin natin magkasakit, but ang kagandahan, once na nangyari yan, meron ka. Meron kang madudukot. Right? Diba? And second, or lastly, yung pagtanda natin ng mahaba. Sabi ko nga kanina, dyan mas lalong naglalabasan yung mga sakit natin. Pagtanda natin. Most especially, dyan na din um, nangyayari yung ano, yung mga gamutan natin. Diba? Yung mga maintenance natin, dyan na po naglalabasan lahat. Question, prepared ka ba? Diba? Kaya sometimes yung iba, nagpapanik na. Dami ko pong nakakausap na nasa age 50 to 60 years old na saka pa lang silang magpe-prepare. At minamadali na nila yung pagpe-prepare. Diba? So ano yung ginawa natin on the past years? Diba? Kaya nga dun sa mga kabataan, dun na, mga age 50 below, sana ma-realize natin na maghanda na tayo ngayon pa lang. No? Para pagdating ng 50 to 60 years old natin, hindi tayo um, hindi tayo ngarag or hindi tayo nagmamadali na kailangan ko nang kumuha nito, kailangan ko na ng ganito, kailangan ko na ng ganito. Diba? So, hindi tayo ganun. Kasi maaga pa lang, napaghandaan na natin. At ma-enjoy pa natin yung mga benefit. Diba? Like your investments, diba? Na mag-grow na habang malakas ka pa. Diba? So, that is the most important thing. Kasi kung mas maaga kang nag-prepare, mas maaga din yung return of investment mo.
'di ba? So kaya ganun kaimportante na tayo ay maghanda na ngayon pa lang. Okay? So we need to understand yung three financial problem na pwedeng dumaan sa atin na kaya lagi ko pong sinasabi sa inyo, investment is not enough, no? Para matawag ka na financially independent. Kung investment lang ang meron ka, hindi po kita tatawagin na financially independent. Kung sasabihin mo po sa amin, no, kung sasabihin mo po kay IMG na may investment ka naman na hindi ko na kailangan yan. Hindi ka po namin matatawag na financially independent. Diba? Kasi ang main goal natin is to build our solid financial foundation. Yan. Pag sinabi mo na meron kang healthcare program na long term po ha, hindi po short term lang. Okay? Pag meron ka ng long-term healthcare program na kaya kang protektahan hanggang sa pagtanda mo, okay yan. Check ka dyan. Kung meron ka, pag sinabi mo sa amin na meron ka ng life insurance coverage, yan. Check ka na din yan. Diba? Kung namamanage mo yung utang mo, may emergency fund ka, and lastly, may investment ka, kung na-build mo to ng tama, yung financial foundation mo, yung solid financial foundation mo, that's the time na matatawag ka pong financially independent or financially secure. Pero, kung investment lang ang sinasabi mo na meron ka, hindi ka po matatawag na financially independent. Tandaan po natin yan, guys. Kailangan maunawaan natin at maintindihan po natin yan. Okay? No? So sana so far naiintindihan po natin, no? Kaya nga sabi ko kanina, yung three major financial problem, yan yung kanina, what if I get sick? What if I live too long? What if I die too soon? Yan, dun sa solid financial foundation natin, dapat lahat yan ma-checkan natin. Kasi ang ang purpose or ang solusyon, once na tayo ay tumanda ng mahaba, dapat may investment ka para saluhin yung mga problema mo, para saluhin yung mga expenses mo pagdating ng panahon. Diba? So, pagdating ng pagtanda mo. Okay? Which is yung parang retirement plan mo. And then, yung second, yung what if I die too soon, okay? Ang solusyon natin dyan is magkaroon ka ng life insurance coverage. Kasi sabi ko nga kanina, papayag ka ba na yung pamilya mo, hindi mo maiwanan kahit 5. Pero ang kagandahan, sabi ko nga kanina, ang solusyon natin is magkaroon tayo ng life insurance coverage. So pag may nangyari sa atin, meron at merong maiiwan sa pamilya po natin. Okay? So kaya very important na aware tayo kung ano yung mga bagay na dapat nating i-prepare. Okay? And then, number one, lastly, na dapat na, or unang-una, sorry, hindi pala siya dapat last. Unang-una na dapat nating mapaghandaan or dapat na meron tayo is yung what if I get sick. So, anong yung solusyon? Ang solusyon natin is healthcare program. Hindi lang siya basta healthcare ha, dapat long-term healthcare program. Okay? So hopefully, naiintindihan at nauunawaan po ninyo. Okay, sa lahat po na nandito at sa lahat ng mga makakapakinig, number one na dapat meron tayo is healthcare or long-term healthcare program. Kasi kung wala po tayong long-term healthcare program, malaki ang magiging problema natin at malaki yung chance. Ulitin ko ha, malaki yung chance na possible ikaw ay mabankrupt.
or mag-financially struggle ka. Kasi isa lang sa family member mo or isa lang sa inyo ang magkasakit, possible malaki ang mawawala sa iyo. Kaya number one na kailangan mong isipin or kailangan mong mai-provide is yung long-term healthcare program mo. Okay? Kaya again, sabi ko nga kanina sa topic natin, investment is not enough para ikaw ay maging financially independent. Okay? Marami lang talaga ang hindi nakakaintindi, pero hopefully this time, maintindihan po natin kung gaano kaimportante na hindi lang investment ang meron tayo. But, mabuo natin ng tama yung solid financial foundation natin. Okay? Huwag lang tayong mag-rely sa investment natin. Kasi yung investment mo, ang dali po niyan mauubos kung wala ka nung ibang blocks. Okay? Kasi pag nagkasakit ka, anong kukuhanin mo? Investment lang ng investment. Imagine mo, yung investment mo para sana sa business mo. Ang nangyari, nagkasakit ka. O anong nangyari? Yung investment mo, kinuha mo. Anong nangyari sa investment mo? Back to zero ka na naman. Question, after mo makarecover, okay ka na. Kasi nagastos mo yung investment mo gumaling ka. Question, anong gagawin mo? Ipon ka na naman sa investment mo? What if nagkasakit ka ulit? Anong mangyari sa investment mo? Yun na naman ang kukuhaan mo. Kaya kung mapapansin mo, ang cycle ng buhay natin, ang cycle po ng life natin, paulit-ulit lang. Kasi yun at yun lang din yung ginagawa natin ng paulit-ulit. Hindi natin binabago. Di ba? Just imagine if you have investment tapos meron ka pang healthcare program, binago mo yung cycle, di ba? So just in case magkasakit ka, hindi mo na magagalaw yung investment mo. Kasi meron ka ng sasalo sa mga medical expenses mo. I know guys, hindi nyo pa yan marirealize ngayon. Some of us sa atin, sa lahat po sa atin, may mga taong hindi pa makaka-realize na. Marirealize lang nila yan once na nandun na sila sa point na yon. Once na na-experience na nila yung point na yon sa buhay nila. Pero sana, hindi na tayo dumating sa point na yon, saka pa lang natin ma-realize na dapat pala nag-prepare na ako, na dapat pala nakinig ako. Diba? So, wag naman na sanang dumating sa point na yon, saka pa lang tayo magpe-prepare. Saka pa lang natin marirealize na dapat pala ito na pinaghandaan ko na to. Hindi sana naubos yung investment ko. Di ba po? Ngayon pa lang, sana maintindihan mo na ikaw na nanonood ngayon or ikaw na makikinig ngayon, sana maintindihan mo yun. Okay? And that's all sa ating pong usapan ngayong gabing ito. And sana, may mga naintindihan kayo, may mga naunawaan kayo. Again guys, masasabi ko lang, sa lahat po sa atin, huwag tayong mag-rely sa investment natin or investment alone. Huwag po. Ang i-goal po natin is i-build yung sarili nating financial foundation. Okay? Huwag tayong mag-rely sa investment lang or investment alone. Huwag po. Lahat tayo, hopefully, mabuo natin paunti-unti yung solid financial foundation natin. Huwag na huwag tayong papayag na hindi po natin mabibuild yung financial foundation natin. Okay? Once na na-build mo yung financial foundation mo, for sure, ang sarap sa feeling.
dahil you are financially secure. Na kahit anong mangyari sa life mo, meron at meron kang madudukot. Hindi ka mahihirapan. At hindi lang ikaw, pati yung pamilya mo. Alright? So hopefully, marami kayong natutunan and sana may apply natin ito sa ating pong buhay. No? Hindi porket napakinggan natin, nakapanginig tayo, is okay na. Hindi po. Very important na i-apply natin ito. So that is our challenge para sa inyo. Na i-apply natin kung ano man yung natutunan natin. Okay? So yun lang. Thank you so much and God bless you all po.